magsaselos kay Madam B, ha? Kaya lang naman yung nanay ko, eh. Kaya lang din naman ang love ko. Talaga yan, ha? Kaya, Nay, manonood tayo ng concert mamaya para hindi ka na magselos. At ipapakilala na rin kita kay Madam B. Ano ba nangyari, June? Napako? Mahuli na tayo dun sa show, eh. Wala na tayong abutan dun. Nasaan na ba siya? Gusto ko magpasalamat. Wala ngayon si Madam eh. Sabi niya sa mga next performance na lang siya manonood. Bakit ka nandito? Kasi may experiment akong gagawin eh. Magkoconsult ako kay Sir Aidan. Pero hindi lang siya yung pinunta ko dito. Sino pa? Sir, pinapasok po kayo ni Sir Aidan sa loob? Ikaw ba ayos ka na ba talaga dyan tungkol sa anak mo at saka dyan kay Madam B? Pipiliin ko na lang na maging masaya na may umaalalay kay Pyra habang wala siya sa piling ko. Minute na ako. Ang tanong ko sa simbahan, may nagbigay sa akin ng address na to. Dito rin natin makikita si Marlene. Mga sandaling naroon ka ay palagi kong naaalala at tinawawaglit sa aking isipan sa tuwin ay hanap-hanap kita. Ngunit bakit nga ba naglaho? Saan ang pag-ibig at mga pangako? Bakit ba wala ka na? Di na ba kailangan? Kung kaya't iiwanan ako laging mag-isa. Saan ang pag-ibig? Stop. Stop. Ba't lumakas to? Kung kailan wala namang sounds. Jessa, come here. Akala mo ba hindi kita naririnig? Mali-mali ang lyrics mo eh. It's your basic responsibility as a choir member na mag-memorize ng lyrics. Hindi ka naman soloista eh, na pwedeng mag-adlib-adlib na lang pag nakalimot ka. Ang kailangan natin dito, teamwork. You need to be a team player. Ayoko naman talaga maging choral member lang eh. Gusto ko maging star. Star Sir Aidan. Ayoko na. I resign. Attitude! Narinig niyo yon? Oh my gosh, sumakit ang ulo ko. Aidan? Ano? Ay, madam. Sorry. Ano nangyayari dito? Madam, sorry po. Sakit talaga ng ulo namin yung si Jessa eh. Hindi siya committed dito sa choir. Hindi nag-a-attend ng mga rehearsals. Hindi ko namang matanggal dahil mawawalan ako ng singer, mababawasan ako. Namang problema nga ako ngayon kung sino ipapalit ko sa kanya eh. Aidan, bakit hindi na lang si Pyra? Si Pyra? Ako po. Ang lapit lang nito, ah. And how can you be so sure na confirm nga yung lead mo na yan? Nagtanong ka lang sa simbahan, naniwala ka naman. Bakit, Tito? Pinuntahan mo na ba yung address na yan? Well, knowing you, I doubt it. Ano pag hinihintay mo? Ano, kami pa? Kami gagawa niyan? Kami pupunta dyan? Alam mo, Susan, ayoko lang kayong pangunahan, okay? Tama lang naman ang ginawa ni Tito eh. O sige, gawin mo na yung mga kailangan mong gawin para siguraduhin na dito nga makikita si Marley, ha? You know what? Had I known na itong papel lang na to papakita mo sa amin, saan hindi na ako nag-aksaya ng oras pumunta dito? Pumunta naman sana ako sa mga importanteng meetings ko. Hindi ba siya yung pinadala mo nung hindi ka pwedeng kumanta sa mga bata dun sa ospital? Alam mo, Aidan, sobra ako na-impress sa kanya. Madam, nako, pasok na pasok yung suggestion mo. I love it. Magaling talaga yung si Pyra. Ako nga teacher niyan eh. O Pyra, game ka ha?
hindi ko nga po alam kung papasa yung boses ko sa inyo eh. Naku, sigurado po ako. Kayang-kaya po yun ni Pyra. Kasi maganda po yung boses niya. Tsaka mas okay nga yun eh. Maraming makakanood sa'yo. Ako, papanoorin kita. Wait. Teka lang. Kung gusto niya maging part ng choir, she has to audition like everyone else did. Kasi ako, mag-audition ako. You mean gusto mong sumali sa choir? Yes, Ma. Actually, I've been thinking about it these past few days. And maybe isang sign tong pag-resign ng choir member. So, Pyra, kung gusto mo kumanta, we have to fight for that slot. Sige, madam. Magpapa-audition ako. Bukas na bukas. Okay. Alright, since yun naman ang gusto mong mangyari ni Cindy, Pyra, good luck sa inyong dalawa ni Cindy. Pyra, sandali lang. Saan mo punta? Diyan lang, may merienda sa labas. Sa labas? Alam mo ba noong 2008? 2008 pa to isa sa 5 babae dito sa Pilipinas ang nabibiktima ng violence at attacks. Ha? Eh, bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Kasi lalabas ka eh. Mas maganda siguro kung may kasama ka. Tsaka mas masaya kung siguro kasama mo ako. Sasama ka lang naman pala. May violence at ka pa nalalaman. Eh, kumakain ka ba ng fishball? Oo naman. Paborito ko kaya yun. Hindi nga. Tara. Nga. Kumakain ka ba talaga niyan? Oo naman. Paborito ko kaya to. Ako na magbabayad. Hindi na, ako na. Hindi, ako na. Nakakaya Hindi naman. na, ako na. Minsan lang eh. Kuya, ito. Ben. Ayos na, Ben? Ito? Ito. Ay, kuya, may basurahan po kayo. Salamat, kuya. Kaya. Dami mo kasing binili. Nga pala ako. Alam mo ba, di pa rin ako makapaniwala na mag-audition ako sa choir. Grabe naman kasi yung kaba ko, no? Niisip ko pa lang, kabog na ng kabog yung dibdib ko. Taga? Oo. Alam ko yan. Fear, nervousness, stress. Alam mo ba kung saan nagmamula yung feeling na yan? Una, may stressor kasi at saka stimulus. Yung stressor, kapag naapektuhan niya yung stimulus, magsasend yun ng signal sa brain. Parang dito sa may parting hypothalamus. Tapos, kakalat na yung subong katawan natin. Tapos, yung maging effect, nahihirapan tayong huminga. Tapos, bumibilis yung tibok ng puso natin. Tapos, naninikip yung dibdib. So, kung tutusin, nasa utak lang naman natin lahat yan eh. Ang kailangan lang natin gawin, matutunan natin mag-relax. So, ganito sundan mo ako Ito gawin natin. Inhale. Yan na. Exhale. Inhale. Exhale. Yan. Tapos, paulit-ulit lang natin gagawin yon hanggang sa hindi na tayo nahihirapan huminga. Tsaka, positive thinking lang. Lagi mo lang sabihin sa sarili mo na, kaya ko to. Kaya ko to.
Kaya ko to. Yan. Kaya ko to. Tapos yun, kung ano naman yung nape-perceive na mind, yun naman yung na-achieve ng body. Ang dami mong alam, Jeff, no? Pasensya ka na. Nawiwerdo ka na ba sa akin? Hindi, no? Believe nga ako sa'yo kasi ang dami mong alam. Talaga? Tara. Jeff, ang dami mo talagang alam, no? Science, tapos yung sa brain, yung Hypothalamus. Ayun. Tapos yung mga experiments, talagang mahilig ka dun, no? Oo. Mahilig lang talaga ako magbasa ng libro. Di ba mahirap yun? Hindi naman. Tsaka talagang physics. Mahilig lang talaga. Nay, anong ginagawa niyo dito? Nagsimba kami ng San Ignacio mo eh. Inisip ko daanan ka na dito para sabihin na tayo uwi. Nay, sana nagpahinga na lang kayo sa bahay. Bakit naman naistorbo mo? Ha? Nay, si Jeffrey. Siya po yung tumulong sa atin. Jeffrey, nanay ko. Ay, Jeffrey Jeffrey, naku. Maraming salamat ha. Ngayon lang ako makapagpasalamat sa iyo ng personally dun sa ginawa mo. Bait-bait mo naman. Hindi mo kami kilala pero nilagay mo yung sarili mo sa panganib. Wala ho yun. Salamat talaga ha. Kamusta na nga po pala yung sugat niyo? Ay, naku, magaling na. Huwag kang mag-alala. Pwede magtanong. Sige. Naliligaw ka ba sa anak ko? Hoy, Nay, hindi yan naniligaw sa akin. Bakit ikaw ang sumasagot? Sure siya. Kung ano na tinatanong ko. Sa totoo lang po, hindi ko po masyadong kilala si Pyra eh. Pero magaan po talaga yung love ko sa kanya. Tsaka masaya po ako kapag nakakasama ko siya. Kaya nga po, gusto ko po sana mas makilala siya lalo. Tsaka kayo po. Okay lang naman. Ay, Alam mo ba kung saan nagmamula yung feeling yan? May stressor kasi tsaka stimulus. Yung stressor, kapag naapektuhan niya ng stimulus, nagsasend yun ng signal sa brain. Parang dito sa may parting hypothalamus. Tapos, kakalat na yung subong katawan natin. Yung maging effect, nahihirapan tayo huminga, bumibilis yung tibok ng puso natin. Tapos, naninikip yung dibdib. Anak, ba't hindi ka pa natutulog? Ay, tako. Iniisip mo ba si Jeffrey? hindi, no? Oh, sus! Ang bilis-bilis ng sagot mo, ah! Halatang hindi totoo yung sagot mo, eh. Ay, nako, anak ko. Alam mo, okay lang naman sa akin na may nanliligaw na sa'yo, eh. Siyempre, dalaga ka na. Tsaka maganda ka. Naku, magdududa ako. Kapag walang nanligaw sa'yo, ibig sabihin ng pangit ka. Ha? Tsaka mas gusto ko yun, yung sinasabi mo sa akin lahat kesa naman nagtatago ka. Basta anak, alam mo naman, ang importante lang sa akin, huwag mong kalimutan yung mga pangako mo, ha? Lalong-lalo na, yung pag-aaral mo, gusto ko makapagtapos ka talaga. Ako rin naman po, Nay, eh. Kaya nga po ako nagtatrabaho para makapag-ipon ako. Para sa susunod na SEM. Kung hindi ko naman maabot yung kailangan ko, meron pa namang sa susunod na taon. Ay, naku. Dalawa tayo mag-iipon, ha? Nay, isa nga po yun sa dahilan kung bakit gusto kong pumasok dun sa choir. Yung pandagdag sweldo din yun. Makakaipon pa ako. Kaso lang, nakabahan po ako eh. Bakit?
ayoko namang baliwalain yung tiwala na binibigay sa akin ni Madam B. Naku, anak, huwag kang kabahan, ha? Eh, kung ganun man ang mangyari, basta ang importante, ang mabuti, isipin mo yung mga taong nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Tulad ko, kasi alam ko kayang-kaya mo yun eh. Tulad ko. Tsaka, tulad ni Jeffrey. Ay! Oh! Ano? Yun lang, mga inspirasyon. Kayo lang. Ikaw lang ang iibigin ko. Bravo! Galing talaga ng pamangkin ko. Siyempre, stage tita, no? Alam mo, Cindy, bigla na lang talaga ako nagtaka sa'yo kung bakit gusto mo nang sumali dyan sa choir. Eh, dati naman wala ka naman interes sa pagkanta eh. Ano naman nakataka-taka doon? Ilang years din nag-voice lessons to si Cindy. Di natural, nagkaroon ng interest sa pagkanta at sa music. Alam mo, hindi ko alam kung hindi mo lang kilala tong anak mo o wala ka lang common sense. Tita's right. Talagang gusto ko na ang music ngayon, Mami. Well, kung talagang seryoso ka dyan sa choir na yan, hindi mo na naman siguro kailangan mag-audition. Pwede kong kausapin si Aidan. We have our means, you know? Ah, But you should be fair, Daniel. Lahat ng mga nasa choir dumaan sa audition. Pero, Cindy, anak, pasaya ako for you. Isa pa, meron ka na bagong pagkakaabalahan. Talaga, Mami? Masaya ka para sa akin? O baka naman si Pyra gusto mong makapasok sa choir? Siyang nirecommend mo kay Sir Aidan, di ba? Cindy naman kasi kung sinabi mo lang sa akin, edi sana ikaw yung nirecommend ko. Oh. Total, gabi na siguro dapat magpahinga na tayong lahat. Lalong-lalo ka na, kailangan mo yan sa boses mo. you better rest, okay? Okay, good night. Night. Good night, Daddy. Good night, Sasha. Good night. Good night, Ma. Ano na namang pakulo to, Cindy? Dati sabi mo, boring and hindi ko lang pagiging choir member. Sasha, boring na kung boring. Pero dapat ako yung makuha dito sa choir. Hindi naman ako papayag na yung Pyra Panginang bumida sa MECC. Sa mami ko. At lalong-lalo na kay Jeffrey. Oo nga, no? Mukhang nagiging karibal mo na siya sa lahat. Sorry na lang siya. Dahil nagkamali siya ng taong piniling kalabanin. Hindi naman ako papayag na magpatalo sa isang janitress na katulad niya. Naku, Pyra, ang bibigat ng judges. Galingan mo ha, make me proud. Siyempre naman po, Sir Aidan. Excited na ako for you. Sana talaga. Aidan! Ay, sir. Kapag may kailangan ka sa akin, kilos ko na dumiretso, may pupuntahan lang ako. May pupuntahan kayo, sir? Gusto niyo po, samahan ko kayo? Ginagawa mo? Ba't mo sasamahan? Sino may iwan dito? Di ba kakasabi ko lang, kapag may kailangan si Aidan, so hindi diretso? Di ba? Nakikinig ka ba? Sir, yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Hoy, ikaw. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Magtrabaho ka na. Ba? Luz, mag-audition muna siya. Audition, sa pagkakaalam ko, Aidan, janitress pa rin siya. Bago siya mag-extracurricular activities, kailangan maglinis siya. Binabayar kaya natin siya dito. Sir Aidan, tama naman po si Ma'am Luz eh. Kailangan ko munang tapusin yung trabaho ko. Mag-audition na lang po ako pag break time na. See? Oh, sige. I'll see you later na lang, Pyra, ha? Doon muna ako. Hindi maganda amoy dito. Aidan? Ano na? Amoy ko. Wala naman. Ikaw yung mabaho, ano? Naligo ka? Teka muna, sandali. Mag-usap nga tayong dalawa. Aba, napakalakas din ang loob mong mag-ambisyon na mag-audition dyan, ha? Bakit? May panama ka sa Ma'am Cindy mo? Ba? Nag-voice lessons yun. Pusay naman. Grabe. Eh, ikaw, saan ka nagpa-practice sa banyo? Kala mo, pati doon, magaling ka? Kulelat ka rin doon, ano? Ano? May tulong ko sa'yo, ha? Pwede ba maglinis ka na? Baka mamaya kantahan pa kita dyan ng ano, ha?
lang kaya para hindi mo makita yung mga judges. At saka para hindi ka naging kabahan. Pero, kaisipin nila na, natutulog ka while kumakanta? Ano yun, di ba? Parang sira ulo lang. Ano bang dapat natin gawin para mawala yung kaba mo? Humila ka na muna, di ba? Perfect timing! Dito na pala yung papalakas ng loob mo. Sige ha, mag-iwan ko na kayo para inhale, exhale ka. Jeffrey, tulungan mo ko. Sige ha, ingatan mo kaibigan ko. Bye. Hi. Hi. Nagkikwento ako sa'yo. Alam mo ba na sa England, marami ng kwento-kwento kasi masyado silang superstitious pagdating sa horse racing at theater. Kapag daw isang racer, sinabihan mo ng good luck, malas daw yun. Kaya ang sinasabi nila, kabaliktaran. Ang wini-wish nila, break a leg! Doon pala galing yun. Eh, syempre, ayoko namang malasin ka, kaya hindi kita sabihan ng good luck. Pero ayoko na naman sabihan ka na mag-break a leg ka. Bakit naman? Kasi hindi naman ako naniniwala dun sa good luck eh. Alam mo kung saan ako naniniwala? Sa'yo ako naniniwala. Alam ko, kayang-kaya mo yun. Kaya maniwala ka sa sarili mo, okay? Panoorin kita. Tsaka kapag kinabahan ka, tingnan mo lang ako. Tapos isipin mo na walang ibang tao doon kundi ako. Teka, parang malamig yung kamay mo. Kinakabahan ka, no? Medyo. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Alam mo ba yung ginagawa natin dati? Inhale, exhale. Yun lang. Sige nga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tsaka smile ka lang. Kasi sabi sa nabasa ko kapag relax lang yung smile, mas makakatulong yun para umangat yung soft palate natin. Kaya mas magiging buo yung boss natin kapag nakangiti. Sige nga, testing nga. Smile ka muna. Relax na. Ayan, relax ka na. Oo, relax na ako. Kaya pwede mo nang bitawan yung kamay ko. Salamat sa tips, ha? Ayun. Ma'am Cindy? Hi, Jeff! Uy, grabe ha. Hinintay mo pa talaga ako. Sorry ha. Since good luck, Wow, thank you talaga. Thank you, Jeff. Wait pa talaga sa akin. Sweet pa. Ay, Merly, sandali! Sandali! Saglit! Oh, total naman eh, meron ka ng trabaho, di ba? Oo, di mababayaran mo na ako ng renta. 2 buwan na kayong uli ah. Ha? Ako naman mabait, kung mabait, di ba? Pero hindi naman obra sa akin na hindi kayo nagbabayad. Kukuha na lang ako ng iba dyan na pwedeng magrenta at pwedeng magbayad dyan sa kwarto ninyo. Ha? Oo, Ate Ignacia, hindi ko naman nakakalimutan yan eh. Siya, saan ka naman pupunta ngayon? Sa simbahan. Ngayon kasi yung audition ni Pyra dun sa choir, pagdadasal ko lang siya na sana matanggap siya. Naku, Merly, sana nga matanggap siya para mabayaran yun ang utang niyo sa akin. Ano pang hinihintay mo? Sige na, magdasal ka na doon. Manalangin ka na. Sige na. Sige.
pa kasi uuwi. Anong gagawin mo dito? Hinihintay ko talaga si Myra. I'm sure mamaya pa mag-out yun. Busy pa yun. Alam mo, Merly, ang tagal-tagal na natin magkasama pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sa akin kinikwento yung tatay ni Myra. Ate, alam mo namang ayokong pinag-uusapan yun eh. Nasaan na? Diyan siya nakatira eh. Sino yan? Anong kailangan nyo? Kamusta, Merly? Long time no see, ah.